Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito ang mga kaganapan sa ating paboritong palabas sa EPJ Batang Quiapo. Dahil ay walang alam sila Supremo na pinalibutan na pala sila ng kalaban nilang si Lucio at agad nga itong pinaulanan sila ng bala. Kaya naman hindi nga nila akalain na madali pala itong si Eric dahil marami nga sa kanila na walang dalang armas. At dito na nga nakapagdesisyon si Supremo at Amanda. Natatakasan na nila itong si Lucio dahil ay wala nga silang laban, kaya agad nga itong umikot sa likod at doon sila dumaan. At habang nakalayo na sila Supremo at Amanda, nagdesisyon na nga itong si Lucio na pababayaan na lang daw nila itong si Supremo na makalayo dahil bubulagain lang naman daw sila. At dito na nga sinabi ni Lucio sa kanyang mga kasamahan na papasukin na daw nila ang bahay nila Supremo dahil sigurado nga siya na maraming naiiwan sa loob sila Supremo, ang mga pera at ang baril nito. Kaya uumpisahan na nila ang paghahalugho at hindi nga nagkamali sila Lucio dahil nakita nga nila ang isang kahon na puno ng baril at maraming pera. Kaya tuwang-tuwa naman itong si Lucio at ang mga kasamahan nito, pero nagdesisyon nga itong si Lucio na isekreto lang daw muna nila ito at hindi daw muna nila sasabihin kay Angkong para magamit nga daw nila ang pera kapag magigipit sila. At umuwi na nga sila Lucio. At doon na nga binalita na ni Lucio kay Roy na wala na nga daw ang mga tauhan ni Roy at naubos nga nito nila Supremo. Kaya naman hindi maiwasan ni Roy na magalit kay Lucio. Pinagsisigawan niya ito at pinapagalitan. At dito na nga rin hindi napigilan ni Lucio ang kanyang sarili. Agad niya rin itong tinutukan ng baril itong si Roy. At paglabas ni Angkong, yun na nga ang naabutan niya na nagtutukan ng baril ang mga tauhan ni Lucio at Roy. Kaya galit na galit itong si Angkong. Dito na nga sinabi ni Angkong na wala na daw respeto itong si Lucio at Roy sa kanya. Sa kabilang banda, nakatakas naman sila Supremo, Amanda at Tanggol at dinala nga ito ni Tanggol sa mansyon. Panay naman tanong itong si Amanda kay Tanggol kung saan sila dadalhin. Kaya nakilala rin nila Amanda Supremo ang boss ni Tanggol na nagngangalang Divina. Dito na nga sinabi ni Divina na ligtas nga daw sila sa lugar at wala nga daw ibang may-ari kundi sila at si Tanggol. Kaya nagulat na lang sila Amanda pagkatapos sabihin na isa din palang may-ari itong si Tanggol sa lugar na pinuntahan nila. Kaya wala nang nagawa itong si Tanggol kundi ang aminin na siya ang kumuha ng Star of Venus at humingi na rin siya ng patawad sa kanila Amanda dahil may nagawa na naman siyang kasalanan. Sa kabilang banda, habang nag-uusap itong si Don Julio at Ramon, napansin naman ni Julio na hindi masaya itong si Ramon. Kaya dito na nga tinanong ni Julio kung bakit nga malungkot itong si Ramon. Naalala lang daw niya nung kasal ng asawa ni Ramon noon. Masayang masaya daw si Ramon, ngunit tila bang ayaw ng pag-usapan ni Ramon ang mga nangyari noon at ang gusto niya ay hanapin si Marites upang humingi nga ito ng tawad sa kanya at makakabawi rin sa pagligtas sa kanya. Ngunit itong si Olga, hindi nila alam ay nakikinig lang pala sa pinag-usapan nila Ramon at Julio. Kaya nag-iisip na naman itong si Olga ngayon kung paano niya gawa ng paraan na mawala itong si Marites. Habang itong si Marites nakauwi na nga sa bahay galing sa hospital at nag-alala nga siya kung paano niya sasabihin kay Rigor na wala na si Camille. Agad namang napansin ni Rhoda kung bakit malungkot itong si Marites. Kaya dito na nga niya sinabi na wala na daw itong si Camille. Hindi makapaniwala si Rigor sa sinabi ni Marites. Kaya agad nga itong nagalit at sinigawan si Marites. At bakit nga daw hindi nabantayan ni Marites na umalis itong si Camille. Kaya pinagsisisi niya itong si Marites ngayon sa pagkawala ni Camille. At dito na rin sasabihin ni Marites kay Rigor na magsasampa ng kaso ang mga magulang ni Camille laban kay David. May makapagsabi kaya sa katotohanan na si David ang dahilan kung bakit nawala itong si Camille? Kaya naman mga kaibigan, aabangan na lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa ating paboritong palabas sa EPJ Batang Quiapo.
At wag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingin na rin ng isang subscribe. Maraming salamat sa inyong panunood.